Okay. Abracadabra, Smartmatico. At Rise, Little Miss Puppet from the Magician's Hat. Yan po si Lord Mark Malloch Brown, guru of Colored Revolutions, ika nga ng LaRouche Movement. At ito po ay right-hand man ni George Soros, yung manipulator ng currency market. Ito rin, si George Soros naman ang siyang nagpabagsak ng Asian economies noong 1998 during the Asian financial crisis. Yan pong mukhang yan po ang nasa likod ng Smartmatic ngayon. Si Lord Mark Malloch Brown. Ang mga nagsulat tungkol dyan, basahin nyo sa internet, i-google nyo si Kit Tata, there's written 2 columns on it. And kita po ninyo yung mga kamay niya, nagmamagic-magic. At yung halimbawa ay Smartmatic, 2 beses na disqualified ng COMELEC, ng bidding sa COMELEC doon sa ilang mga kontrata. Biglang nabuhay ulit nung dumating si Lord Mark Malloch Brown, nakipag-dinner or pananghalian diyan kay V.S. Aquino and Magic after 1 week. Accredited na naman ang Smartmatic. Tapos sa 2 kontrata, 21,000 refurbishment, 71,000 new PCOS machine, nanalo ulit sa kontrata. At burado yung 2 Filipino technology, yung patas at tapat, that we demonstrated last week here. And so we have our guests who have studied this, and lalo-lalo na si Attorney Melchor Magdamo, alam po ninyo, whistleblower from COMELEC. Although he's still with the COMELEC for some technical reasons, am I correct? You can explain that a little later. Iuulat natin sa inyong lahat yung talagang katotohanan sa pagkakuwad nitong mga eleksyon natin at lalo-lalo na itong makina. With us also, by special request from me to research on it also, si Mr. Ferdy Pasion ng Nationalist Filipinos. Madalas na guest din natin. Let's start with Attorney Mel Magdamo. Mel, you have been observing this. You have a whistleblower from COMELEC. But first, as I said, clarify our status ngayon. You're still with the COMELEC technically? Is that correct? Wala na. Tapos na yun. I resigned 2010. You resigned, But until they have not received your accepted your resignation. Yes, but they also meet me privately. Okay. Various personalities, high-ranking personalities in COMELEC. By the way, gusto kong kamustahin si Attorney Rafanan. He was kicked upstairs to the position of judge. Judge saan? Sa Samuel Visayas. So he's no longer with COMELEC? He's no longer with COMELEC. Kasi si Attorney Rafanan, in the 2004 election, medyo vocal siya against the anomalies there. But then he became to support the 2010 automation, humiwalay na ako sa kanya. And that went on. And apparently, there is some problem in his conscience and in his, kaya tumanggap na lang siya ng ibang posisyon. Okay, so that's very clear. So, Attorney, you must have been following the events. Can you give us a synopsis dito sa ating audience ng mga nangyari? And then, itong resurrection ng vampire Smartmatic. Yung Smartmatic was, the deal between Smartmatic and COMELEC was nullified by no less than the Supreme Court. Tapos, Anong panahon nito? Ito, this year lang. This year, a few months ago. A few months ago. And then, Smartmatic tried to come back to COMELEC. The Bids and Awards Committee of COMELEC nullified, disqualified Smartmatic. Tapos, recently, nagkaroon ng changes in management of COMELEC. Nagkaroon ng 2 Bids and Awards Committee. One saying one thing, another saying another thing. How can that be? 2 Bids and Awards Committee. Just like the 2 hands of Lord... Nag-magic talaga. And then, even those 2 Bids and Awards Committee, they don't even they don't see eye to eye. One ruling in one way, another ruling in another way. And then just yesterday, last night, the COMELEC and Bank uphold one of the Bids and Awards Committee, which awarded to Smartmatic 23,000 brand new PCOS. OMRs. Pero sa balita, yung 71,000 na award din daw. For sure, mapupunta na rin yun. It's 11 hours ago lang ata. So yesterday lang. Anyway, it's in the news eh. So, what can you say? I mean,
Yes. Binubulgar na natin ito, tuloy-tuloy lang sila. Ano? Inuulat yung bisita ni Malloch Brown at bakit nakipag-usap, nakipagkita. Conflict of interest. Yung presidente at yung may-ari ngayon na Smartmatic. Ano? And in London mismo, in the United Kingdom, the audit report of Smartmatic's ownership structure, it is 100% foreign. Yung nga. Wala yung 60-40 Philippines and Venezuela. It's 100% what island is that? Barbados. Barbados, sometimes ang pronounce. So, Ka-Ferdy, hindi ba ito ay bastusan na? Binabastos sa harap-harapan ang madlang Pilipino? Kumbaga sa hamunan ng away sa kalye, hinipo na yung tenga mo eh. Hinipo na yung tenga mo. Ano magagawa mo ngayon? Unang-una, matatandaan natin noong 2010, labag sa batas, ginawa ng Smartmatic na winidraw nila yung CF cards just a few days before the 2010 elections. Ang nakalagay sa batas, kinakailangan write once, read many. Ang ginamit nila, rewritable, which is against the law. Pagkatapos nilang gawin yon, binura nila yung laman, pinalitan nila ng bago, without consulting the political parties and the interested parties, the NGOs. Nakalagay sa batas, malinaw that upon determination of the technology to be used, the source code will immediately be released for the scrutiny of the political parties, NGOs, and other interested groups, which means the general public. There must be a public scrutiny of the source code. Eh, problema po, imposibleng magawa ito ng Smartmatic kasi sila na mismo yung umamin na hindi kanila yung source code. It belongs to another company, Dominion. So, kung ganyan, ay bakit ina-award mo pa sa kanila yung kontrata when it's impossible for them to abide by the law, which states categorically that the source code must be released for public scrutiny before the election. Now, it's only 5 years, already 5 years after the 2010 elections, kahit yung anino ng source code, hindi pa natin nasusuri. Ngayon, dito na naman ang Smartmatic, which is a 100% foreign-owned corporation, kahit nga 40% lang yan Hindi dapat makialam. Basahin ninyo ang konstitusyon. The sovereignty resides in the Filipino people. Kahit na 40% owned lamang yan, hindi yan pwede. It must be the Filipino people 100%. Because sovereignty belongs to the Filipino people. Ngayon, ang problema dito ngayon, dahil pinahawakan natin sa dayuhan yan, at British pa nga, alam naman natin, British ang umagaw ng Sabah sa atin. Ay hindi malayo na kung sino yung mga gusto nila, kasama yung pamangkin ni Iqbal sa COMELEC, ay kung sino yung gusto nila, yun ang mailalagay nila. Remember, nagkaroon ng 60-30-10 noong 2013. 60% of the senatorial candidates from Noynoy's party got the votes, the 60% of the votes, 30% doon sa mga senatorial candidates ni Binay, 10% to the other. How can that be? 2013 na yan, no? Election. In all precincts. Tapos si Brother Eddie, lagi kong paboritong example ito, 19 siya sa lahat ng precincts. Sa lahat ng precincts, yung pagkakasunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5, and so on, pare-pareho sa lahat ng presinto. How can that be kung hindi pre-program ito? So makikita natin, unang-una nga, imposible maka-abide sa law, sa source code. Pagkatapos yung mga makina nila, merong input port, bawal yan Tapos ang ginagamit nila, rewritable na CF cards. Katapos sa transmission, violate nila yung dapat merong digital signatures of the Board of Election Inspectors. So, napakalantad yung paglabag nila sa batas, pero sasabihin nila, ay hindi tayo pwedeng bumalik sa manual dahil labag sa batas yan. Pagkakawalang yaan, nilalabag ninyo yung batas ng ganun-ganun na lamang. Pero wala naman nagsasabi sa batas na bawal ang manual. There's no prohibition. Marami talagang estilo ang COMELEC, the way they control it, Melos Time, and then Brillantes, and ngayon, itong si Bautista. Ay, mabuti nabanggit niyo comment mo yung Melo, Sabi ni Jose Maria Sison, bago natin makalimutan, hindi ko sinasabing totoo ito, pero according to Jose Maria Sison, a reliable source told him na before the May 2010 elections, allegedly, Pinky Aquino Abeleda, one of the presidential sisters, met with President Arroyo and Big Mike, and they agreed, allegedly, to cheat ERAP and proclaim Noynoy
so that Big Mike and Garciliano and Jok and even GMA will not be imprisoned. Remember, hindi naman nakakulong si GMA, no? At lahat ng kaso ni GMA na-absuelto, which is beginning to be fulfilled, no? Lahat ng kaso ni GMA absuelto, hindi siya nakakulong, nasa hospital lang siya. Si Big Mike hindi nakakulong, si Garciliano hindi nakakulong, si Jok and all the others, no? So makikita natin na baka itong eleksyon na ito, ang gagawin naman nila, kunwari si Mar Rojas ang official candidate, baka si Grace po naman Well, ang dadalhin ng... as I was explaining to you, ang pananaw ko dito, may template sila. Parang yung mitra, trapo, magfi-field sila ng non-trapo daw, ipapanalo yung non-trapo para meron na naman pasimula yung panloloko, panggugoyo na ay malinis ito. Tapos sa gitna nung propaganda na malinis tulad ni Noynoy, lahat ng kawalanghiyaan ginagawa, gagawa sila ng kontrabida. Kunwari nakakulong si Gloria na kontrabida, lahat ng corruption nandoon, pero as you said nasa hospital naman, and so on. So laro yan. Tulad nung magic ni Malloch Brown, ginaganyan ng publiko. Kunwari si Chodoro ang kandidato, yung pala ang talagang binakapan ni Arroyo, si Aquino. Kaya nga, pag-upo ni Aquino, inappoint niya si Melo. Well, sa utos ng mas nakakataas pa kay Gloria, yung Amerikano. Correct. Yung mga tulad ni Lord Malloch Brown. Yeah, kaya si Melo ngayon, nandun sa Clark Development Corporation. Oo, may reward siya. Ang laki ng sweldo doon sa Clark Development Corporation. Let's go to Mel. Mel, can you sum up again yung violations nung walang resibo and so on? And anong naririnig mo? Itong bagong PICOS ba? Meron ng resibo na nandyan yung mga boto and so on. We actually don't know what they will do, di ba? Yung walang resibo dahil napaka-obsolete ng binenta sa atin ng Smartmatic. In 38 out of the 50 states in the United States na gumagamit ng OMR, mandatory na may resibo. Dahil parang pumunta ka nag-withdraw ka sa ATM, tinatanong ng ATM, would you like a receipt? And usually, yes ang sagot natin. Dahil, syempre, gusto natin makampante na yung binoto natin ay binilang. Sa PICOS na ginagamit natin ng Smartmatic, ang sabi daw na disable. Hindi, there's nothing to disable because it does not exist. Wala talagang resibo system. Tapos yung sinasabing digital signature, yun ang dinisable. Na actually yung DOST, Department of Science and Technology, was already offering to Comelec as low as 250 million, kaya yung digital signature na yun. Sabi ng Comelec, maliit yan. Konti kickback doon at makikihalo pa sa kickback yung another government agency. That is the real reason kung bakit dina-activate yung digital signature. Ang gusto, more than $1 billion additional budget para i-reactivate yung digital signature na yun. So ngayon, hindi natin alam. There's a way to bypass that at a very low price, which is yung bagong Filipino technology. Which one? The tapat? The tapat system. There are two, di ba? Patas and tapat. Yes. Yung tapat nag-demonstrate dito Yes. Nag-demonstrate sila. Mas automated pa yun kaysa sa Smartmatic, yung tapat. Pound for pound, mas modern yung tapat. Naka-built-in yung kanyang random manual audit. Colored yung kanyang scan. That's important na yung colored, hindi yung black and white ng Bakit Smartmatic. importante yun? Ang sabi kasi ng Smartmatic noon, nagkaroon ng problema about digital lines. There are so many lines appearing in the electronic image. Ang sabi ng Smartmatic, mosquito lang daw yun. If it were black and white, it's difficult to tell. But if it were colored, makikita ka agad kung is there any foreign object. Ang nangyari kasi dito, mukhang sinadya yung lines na yun. It's color black when you examine under colored technology. Talagang yung nangyari sa Smartmatic, digital lines, human digital lines. Well, sige, go ahead. Ano pang importanteng mapaalala sa publiko? Dito, ito yung sa tapat system, siguro between 20 to 30,000 lang ang kailangan. The entire package na yan, per precinct. At ang kikita Ang halaga, dito, you mean? ang halaga. Okay. And majority of the budget will go to the teachers. Yung PICOS machine, 96,000 per precinct or something like that, di ba? Yes. Actually, hindi truthful pa nga yung 96 na yan. Maraming mga add-ons pa yan. Tsaka hindi kasama yung warehousing at kung ano na. So, mas malaki pa ang Mas malaki. ang paglobo ng gastos kung PICOS machine. Mga 10 times. 10 times. Kasi idadali mo pa doon sa yung PICOS, once you deliver it doon sa mga provinces, you have to bring it back Itong sa tapat, hindi na. Hindi, One way. pwedeng gamitin na ng eskwelahan yung mga equipment. No? Ito-donate na sa schools. And it can be used for 3 more years. I mean, yung Smartmatic, once every 3 years lang ginagamit Tapos nag-malfunction pa kaagad. Before I go back to Cafferty, so what can you say now? Given this itong tinapik ng antenga ng 100 milyong Pilipino, anong gusto niyo?
Anong gagawin natin? In short, kaya pinagpipilitan yung Smartmatic kasi may balak mandaya. Yun naman talaga suma total eh. Kung gusto mo honest elections, disqualify Smartmatic. Pero since may balak mandaya talaga sa 2016, kaya pinagpipilitan yung Smartmatic. And Kamentong, no, attorney and general public, gusto kong malaman ninyo na kahit anong safeguard ang gawin mo, kung yung mismong server na pinagbabatuhan ng resulta, kahit sabihin mo meron pa yung digital signatures at perfect, walang flow ang iyong transmission system, kung yun namang server kontrolado nila, alam naman natin, nakita natin noong 2013, just 2 hours after the closing of the precincts, meron na kaagad silang 12 million votes doon sa kanilang server. At di umano, according to the Daily Tribune, may nakitang mga dayuhan, particular mga Amerikano, dun sa server at tila pinagtakpan pa nung Paris Pastoral Council for rigged voting. I mean, ano nga ba ito? Paris Pastoral Council for responsible. Akala ko rigged voting. Pinagtakpan pa nila yon. So, in other words, kahit na 100% foolproof ang iyong sistema, kung yung server ay meron ng pre-program results, wala pa rin. Wala pa rin mangyayari dyan. And remember, with the advent of wireless technology, kahit na walang input port yan, yung machine mo, kaya pa rin i-invade yan. Ang problema nga dito, merong ang input port Merong input port. Pagkatapos, wireless technology, lumitaw na. Once technology comes out in the open, hindi mo na, parang Pandora's box yan, hindi mo na mawawala yan. I'm still groping kasi dito sa mga nangyari, na parang magic nga at parang vampire na buhay naman Smartmatic. Tanong ngayon, in-award yung 21,000 or so, 23 OMRs. And according to my latest monitoring ng news, 71,000 Will still be awarded. Will be awarded to, or has been awarded to Smartmatic. Is it going to be the same thing? Walang resibo, may congratulations na. Ano bang mangyayari ngayon? Because they have proven to be lemons na before, o gagamitin sila ulit, with all these conditions na foreign-owned na sila, 100%. Why do we have to go through the saswela of an election? That's why we have to go to the Supreme Court and question. Why is it that they are again awarding the contract to Smartmatic? Unang-una, 100% foreign-owned. At nakalagay nga sa Constitution, sovereignty resides in the people. Kahit na 40%, hindi pwede. At bakit sinabi na ng Supreme Court, bawal, bakit tinutuloy mo pa rin? At imposible nga maka-abide sa batas dahil nga hindi sila ang may-ari ng source code. At wala nang time to scrutinize the source code. Bakit pinipilit pa rin nila yan? Dapat bumalik na tayo sa manual. Mas maganda ang manual. At hindi totoo na nakalagay sa batas na bawal ang manual. Ang konstitusyon natin ginawa, wala pang computerized voting. Therefore, ang konstitusyon natin ay nakalagay dyan, manual voting. At walang pagbabawal sa manual voting. Mas maganda po ang manual. Bakit? Nung nandaya si Gloria Arroyo kay Fernando Poe Jr., allegedly, madaling nabuking, Pero nung allegedly dinayahan ni Noynoy at saka ni Gloria si Erap, hanggang ngayon hindi nabubuking, And then nakakulong si Trillanes, walang pera, nanalo under the manual system. So mas maganda po talaga ang manual at meron kang paper trail. At sa automated election law, bawal ang pre-proclamation protest. Saan ka nakakita? Nahihintayin mo munang maproklama yung kalaban mo bago ka magpro-protesta. Di tapos na yung termino niya, hindi ka pa makakaupo. So anong klaseng sistema po ito? What would you like to add, Mel, before I go to another question? Comparing yung the Filipino technology na in-offer yung tapat, yung source code niya ma-review by anybody in the whole world as early as now. Kasi ang ginagamit niya is ordinary Android. Yung Smartmatic naman, tinatago-tago niya source code niya na since last 2010 pa, ang nire-request ng mga election watchdog ay ma-review yung source code ng 2010. Anyway, tapos na yan Bakit pa tinatago? Why keep it a secret? And yung tapat, right there and then, it's not really completely automated, May yung human activity, action on it, several steps Yes. Aside from choosing and coloring the ballot, ihuhulog mo pa, re-receive mo, i-check mo yung resibo, tapos ipapasok mo ulit yung resibo kung tama, so there is more activity, human activity there. And then right there and then
pwedeng mag-random checking nga. Lalabas, kukuha ng resibo, kukuha ng copy ng boto, titingnan, i-compare, kukunan ng, ano ba yun, may photo ba? May capture pa yun, no? Meron. May capture, no? So, and Yung isa even yung Smartmatic is still manual eh. Pipindot ka eh. Mag-shade ka rin eh. That's manual. It's only in the storage, tallying, and so on na walang nakikita ka. And that is why, now that they have accredited Smartmatic again, does that mean it's going to be all the same flaws repeated and then a wholesale rape of our democracy? Yeah, we can be sure that there will be no source code verification because Smartmatic itself states and openly admits that the source code does not belong to them. And then sinasabi naman ni Attorney Macalintal na hindi na raw kinakailangan ng source code review. Aba, hindi po pwedeng baliwalain ng batas. At lahat po na nakakaalam ng computer, baka hindi marunong sa computer si Attorney Macalintal. For your information, Attorney Macalintal, yan po ang heart and soul ng automation, yung source code. Kasi garbage in, garbage out yan eh. Ang makina naman, hindi yan magpapunction kung walang program kang nilagay dyan. Ngayon, para masigurado natin na walang dayaan, kinakailangan makita ng lahat ng mga marunong sa programming na mga Pilipino na yung pagkakaprogram mo, talagang walang dagdag bawas. Yun yung tinatawag na source code review. At hindi porke ginawa yan ng Dominion system, automatic applicable na yan sa Pilipinas. Meron po yung fine-tuning. Kasi yung mga pangalan ng mga kandidato, yung mga areas, yung mga district, iba-iba po yan eh. So may fine-tuning pa yan. Kaya dapat merong source code review bago mo ikakarga doon sa write once, read many na mga memory cards. Wala nga pong source code review. Pagkatapos, ang ginagamit, rewritable. Di naglolokohan lang tayo dito. Tapos pagpasok mo ng balota mo, hindi naman binabasa yung boto mo. Hindi ka nakaboto. Walang nakaboto sa atin. Pero may resulta doon sa server. At 2 hours pa lang, meron ng 12 million votes. At merong kandidato, lumagpas pa sa number of voters yung kanyang boto. Tsaka yung, just to recollect, ginawa nila, inanunsyo nila yung number 1 senator when 40% ng canvas ang pumasok, 20,100,000 plus ang boto. Nung lahat ng sabi nila nabilang na-canvas na a month later, 20,333,000 plus lang. So, nung pumasok ang 60%, sabi nila, ang nadagdag lang doon sa number 1, mga 180,000 votes. Which is not believable. It's not believable. And 42% pa lang ang nabibilang nila. Nag-proclaim na sila ng 6 senatorial winners. And then 58% pa lang yung nabibilang nila. Nag-proclaim na sila ng another 6. So, how can we be sure that these are true winners? Baka ito pre-program lang ng mga British, ng mga Amerikano, at ng mga naghaharing uri. Kasabwat yung PPCRB, so, parang nawawalan na tayo ng demokrasya dito. Lokohan na lang. Pumipila ka ng matagal, pinapawisan ka, akala mo nakaboto ka, yung pala baliwala. Yung sovereignty, wala na sa iyo. Hindi ba sa karamihan ng mga botante na hindi naman napapag-aralan ito, basta't may feeling lang sila na may araw silang pupunta sa polling booth, magboboto at nasabi nila may kandidato sila at pinaglalaban nila na ito'y mas magaling kaysa doon sa kandidato mo, masaya na sila, di ba? Camel. Pero ano naman babayaran natin for that lokohan na yon? Yung taxpayers, money na napupunta doon, so many billions. Umabot na actually, kung isusuma total, umabot na ng 32 billion. Para sa lokohan na yan, ayun yun ang binabayad natin. Pero mas saklap pa dyan, yung pag-control ng mga naghaharing uri. Pag naging presidente na yung bata nila, yung mga patakaran na ipapatupad, yung kuryente, ay increase tubig, sa lahat kuryente, natin. tubig, toll fee, tuition fee, bigas, lahat. So, 6 na taon na pahihirapan yung taong bayan sa pamamagitan ng kanilang tuta na niluklok sa pamamagitan ng hawks. Ang inaalala ko sa susunod na presidente na puppet nila, yun ang gagamitin sa limited proxy war sa China. Hindi ito walang basehan. Tingnan niyo yung Ukraine sa border ng Russia. Para ito ay maperwisyo ang Russia at maantala ang development and so on. Ganyan din sa Asia. Yan ang record ng Western powers. But anyway,
that's geopolitics, and we can discuss that. But let's go back to our alternatives dito. As a lawyer, do you think we can bring this case to court again? Yes, in fact, we plan to bring it to the Supreme Court. So, sinong we? Sino magkakasama? Nag-usap na kayo? Senator Tata, tayo. Sino tayo, ba tayo, naman eh? tayo. Simula pa nung umpisa, tayo lang naman talaga eh. And in that way, at least we can expose the issues and the questions, ano? Yes. Okay, in our last 5 minutes, ano pang importanteng ihahabol natin? I think that is a concrete step. We need to file a case again. And we have won in some ways, no? Yes. Tulad nitong kaso sa Smartmatic, na-expose nga na lokohan ang proseso nung nagdesisyon ng Korte Suprema na disqualified ang Smartmatic, binuhay nila itong vampire na to. So, nahalata na itong mga nagdedesisyon sa COMELEC, sa Malacanang, si Noynoy, walang sinusunod na batas ng bayan at walang respeto sa taong bayan. Winawalang hiya, binabastos ang taong bayan. Kasi nga, basta't may utos doon sa mas mataas na poder sa kanila. What do you say? Speaking of vampires plural, ang dami nila eh. Marami. In fact, as of the ruling kahapon ng COMELEC na i-award sa Smartmatic in 23,000. Just today, nag-aaway na sa computation ng kickbacks. And yung threat, So yun na ugong na doon sa COMELEC, ha? Okay. yung threat ng Smartmatic, pag hindi inakyat yung ceiling ng Gusto pa nilang itaas ang gusto pang presyo. iakyat. Ang threat nila, kasi yung gagawa, by the way, ng PICOS natin, by the way, China. No, of course. I-issue nila sa China. Kasi mas mura talaga doon, no? Tapos ang threat ng Smartmatic, pag hindi inakyat yung budget, maiiwan yung PICOS doon until March of 2010. And i-ship dito very close na to election day. Parang i-hostage pa tayo. At Parang, bakit napakarami, no? From 76,000 nung 2010, naging 82,000 nung 2013, ngayon ay more than 100,000 na. Alam naman natin, pwede nilang itago yung ibang mga machines dyan at gumawa sila ng hocus pocus katulad na nakita doon sa Antipolo noong 2010, di ba? May mga machines doon. So, dapat talaga wag na natin payagan na bastusin ang ating sagradong boto na itong mga demonyo at kampo ni Satanas na Smartmatic na ito, kasabwat itong mga pekeng wala namang karapatan na mamunong sa atin sapagkat sila ay binoto ng PICOS machine at ng hindi ng taong bayan. So sila po ay mga kampo ni Satanas sa makatuwid dahil sila ay lumalabag sa utos ng Diyos at sa utos ng ating saligang batas. Okay. Well, we are now close to the end of our program. Siguro, during our extra, i-flash ulit natin yung si Lord Mark Malloch Brown. Can you do that? Or malalagay ba natin sa inset? Kasi kailangan matandaan ng mga tao ang mukhang ito. Okay, kailangan ulit yung ating... so let's hope we can still retrieve it. Yan ang may pakana noong 1986 Yellow Revolution. Siya rin yung may pakana ng Orange Revolution. Yan, okay. Velvet Revolution at iba't ibang klaseng kulay ng revolution, sapagkat yan pong taong yan ay kasabwat ng MI6 at saka CIA sa pag-destabilize at pag-subvert ng democracy all over the world. Okay, that is our, we now have our last minute, so asahan natin na pag-uusapan kung paano magsampa ng kaso this time against this resurrection of the vampire Smartmatic. And so, until our next discussion, what else should we tell our people? Anong gagawin nila? Anong magagawa nila? Hintayin na lang yung kaso natin? Ano pang magagawa nila? Magprotesta siguro. Kailangan, kung magkakaroon ng dayaan sa 2016, nararapat lang na tumayo na ang tao. Hindi na natin hintayin yung dayaan dahil ito palang pag-approve nila sa Smartmatic, dayaan na ito eh. So hinahamon natin yung mga kapatid natin sa kaliwa na wag na kayong masayahan na kayo'y makakaupo sa Kongreso at kawawa naman yung ating demokrasya. Sumama na kayo, labanan na natin to. Okay, papaabot natin kay Leon Peralta dahil siya lagi ang nauuna na magpagdala ng tao doon sa labas ng COMELEC at mag-camp in doon. So maraming salamat po. Despite this, still try to have a good weekend. Dahil we will win. The people will win.